Ay. Yan, sa mapagpalang araw po muli sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at diyan sa mga OFW na makasama po natin dito, diyan sa ibayong dagat, no? Yan, sa mapagpalang araw po and welcome po sa ating pre-webinar training dito po sa ating business na dropshipping with Sitaw po, no? Sabi po sa Thessalonians chapter 5 verse 11, therefore encourage one another and build one another up just as you are doing. Dahil dito palakisin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. So, bago po tayo nagsisimula, yan po ay tayo po nagsisimula sa salita ng Diyos na kung saan po, no, Ah, kaalaman lang po dito na hindi po natin ginagamit ang Panginoon sa negosyong ito, kundi binabahagi lang natin yung salita dahil naniniwala po kami na ang salita po ng Diyos ang siyang gumagabay po, no, sa atin. Ano mang gawin po natin. Lalong-lalo na po sa negosyo na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Kaya lagi po tayo nagsisimula sa Word of God. So ganun pa rin, yun pa yung topic natin. Gaya ng kahapon, no? Sabi nga sa tuwing nakakakita tayo ng mga successful na negosyante, ang unang pumapasok sa isip natin ay kung paano sila nagtatagumpay. No, yan yung lagi nating tanong, paano ba sila nagiging successful? So ano bang ginagawa nila at ano yung meron sila na wala tayo? Nagkakaroon ng curiosity ang karamihan sa atin simply because we want success in our life, especially in business. So dahil alam natin na wala talagang yumayaman sa pagiging empleyado, pero alam mo ba na hindi lahat ng nagnenegosyo ay nagtatagumpay? No, marami pong negosyante ang nagfe-fail. Maraming negosyante ang nalulugi. Maraming negosyante ang hindi nagiging successful. Pero nagpapatuloy pa rin sila. No, dahil naniniwala sila na doon sa kanilang mga nagagawang mali o nagkamali sila o nag-fail sila, yun yung nagmo-motivate sa kanila para umasenso at mas lumago pa doon sa kanilang mga negosyo. So may mga katangian ka na dapat mo nang taglayin para maging isang matagumpay na negosyante. At yan yung ibabahagi ko sa inyo ngayon, yung 10 katangian ng matagumpay na negosyante. Paano ba tayo maging matagumpay na negosyante? Lalo ngayon, yung ating negosyo ay dropshipping. So iba't ibang klase ng negosyo na pwede naman natin pasukin. Pero ngayon, nasa dropshipping po kasi tayo. So pag-aralan muna natin yung 10 katangian ng matagumpay na negosyante. Kahapon, inaral po natin, no, yung 10 katangian ng matagumpay na negosyante. Una, yan po yung diniscuss natin kahapon na they are aware. Para maging matagumpay kang negosyante, dapat aware ka sa mga nangyayari. And they are open for learning. Dapat bukas ang isip mo para matutunan ang dapat mong matutunan at malaman. No, hindi wag kang papasok sa negosyo nang hindi mo siya naiintindihan. Mas mahalaga po talaga pinag-aaralan ang mga businesses. At ito po yung pangatlo. No, they are flexible to change. Kung gusto mo maging matagumpay, kailangan na flexible tayo para mabago. Okay? So nothing in this world is a permanent except change. Kung dati ang mga malalaking company lang ang may kakayahan na makapag-advertise sa mga TV at billboards, ngayon maging ang mga small and medium enterprise ay kaya nang makapag-advertise through social media platform. So ito yung advantage po natin ngayon, no? Sa pagninegosyo, dati para makilala ang produkto mo, kailangan mo pang mag-advertise sa malalaki, gumawa ng poster, no, at i-display. Pero dito po ngayon sa pagninegosyo po natin, gamit ang social media o SOCMED, ay pwede nating i-promote yung mga produkto na meron po tayo. At syempre, no, kung dati ang kumukuha ng orders mo sa mga fast food chains ay cashier, ngayon pinipindot mo na lang sa malalaking screen. Ibig sabihin, kailangan natin mag-adapt sa pagbabago. Halimbawa, sa pagmamarket ng produkto, dati usong-uso ang door-to-door. Pagtatawag ng mga prospect sa yellow pages o phone directory na kung gagawin mo yan, sa kasalukuyan, you will waste a lot of time.
a lot of time, effort, and also the opportunity. Instead na mag door-to-door ka na, gagastos ka pa ng pera sa pamasahe at flyers. So why not gumastos ka na lang sa social media advertisement, mas lesser pa ang gastos at effort na ibinibigay mo at malaki pa ang chance na makaklose ka ng deal dahil ang customer na mismo ang lalapit sa iyo. No, kagaya ngayon no sa mga e-commerce platform o dropshipping. Dati sa dropshipping, kailangan mo munang bumili ng produkto upfront, no? Kailangan mo ng malaking kapital para makapagsimula ka. Kailangan mo ng store, 'di ba? Physical store. Pag may dropshipping ka, kailangan mo rin ng warehouse, siyempre. At siyempre, kailangan mo ng mga direct supplier o mga supplier, manufacturers na kung saan mura mo mabibili yung product. No, yan yung mga pag magda-dropshipping ka, no? Nung mga panahon noon. No, pero ngayon, meron na po tayong tinatawag na e-commerce. No, na kung saan yan yung electronic commerce, no? Sa pamamagitan niyan, pwede tayong mag-buy and sell. Pwede tayong bumili, pwede tayong magbenta kahit saan dako ng mundo, no? Kahit OFW ka, pwede mong gawin 'yan, no? Gamit lang yung platform. So ganyan po, no? Nag-i-evolve o yung innovation na nangyayari po sa technology, yung mga teknolohiya. So kailangan sumabay po tayo diyan. Kaya nga ngayon, no, yung pag tiningnan po natin yung statistic ng e-commerce na kung saan bubulusok siya hanggang 2029, no? At ngayon po ay makikita po natin ang daming lumalabas po niyan. Pero siyempre, may sarili-sarili silang concept, no? Ganyan po sa pagbi-business. Okay? So pang-apat, they are highly disciplined. No, dapat kung gusto mo maging matagumpay na negosyante, dapat disiplinado ka. Kaya nga dito, no, ngayon ginagawa na po natin talagang alas 7 nag-uumpisa po tayo. Kailangan sa oras pa lang bilang negosyante dapat na nakaano ka na, alam mo na yung oras at hindi ka dapat nalilate. So ganun po dapat tayo. Kung kaya mong disiplinahin ang sarili mo na gawin ang mga bagay na dapat mong gawin kahit wala ka sa mood na gawin ito, maging garantisado ang tagumpay mo bilang isang negosyante. Marami kasi sa mga aspiring entrepreneur ang hindi man lang sumusubok o kaya ay maagang sinusukuan ang proseso. Nakaranas lang ng matinding problema, tumigil na at dinedeklara kaagad na hindi para sa kanya ang pagninegosyo. Kaya kalaunan ay bumabalik na lang ulit sa pagiging empleyado. So yan po yung masaklap na katotohanan na kung saan maraming nagnanais magnegosyo pero takot sumubok, no? Maaaring sabihin na natin dahil sa mga karanasan po natin sa mga nakaraan. Pero tandaan po natin, balik-balikan mo yan, hindi na po yan mawawala. Kasama na yan sa karanasan mo. Pero ang dapat mong tutukan, yung kasalukuyan ngayon at yung sa hinaharap. At siyempre, sumubok ka lang ng sumubok. Yung opportunity, lagi pong nandyan. At siyempre, pag may opportunity at nakita natin may potential, subukan lang po natin. Pero siyempre, aaralin natin yan. Hindi basta-basta dahil alam naman natin na tayong lahat dito na nakaranas ng mga na-scam. Pero siyempre, part yan ng buhay natin. At yan po ay kahit yung mga successful na tao ay naranasan din po na mawalan. Tandaan mo na ang negosyo ay merong proseso, kagaya ng isang bata na ilang beses munang nakaranas ng tumumba o madapa bago natutong makatayo ng maayos. Ano man ang mga bagay na ayaw gawin ng mga nag-fail sa negosyante na negosyante ay ang mga bagay din na ayaw gawin ng mga successful na negosyante. Ang pinagkaiba nga lang ng dalawa, ang mga successful na negosyante ay ginawa pa din ang mga bagay na yon dahil alam nila na yon ang price na dapat nilang bayaran. Kapalit ng success na kanilang hinahangad at kinabukasan. So sinasabi natin lagi, success is start when you decide to begin. Hindi ka magiging successful hanggat hindi ka nagsisimula. At sabi nga, the first step is the hardest. Napakahirap yung unang hakbang. Pero once na naihakbang mo na yan, tuloy-tuloy ka na doon sa success mo. So bago ka maging successful, dapat maranasan mo ang ma-reject. Bago ka maging successful, dapat maranasan mo ang magkamali. Bago ka maging successful, mararanasan mo ang mapahiya. So lahat ng yan ay napagtagumpayan ng mga tao kung bakit sila naging successful. Sa ngayon,
tayo rin. Ganyan po yung ating haharapin. Pero tuloy-tuloy ka lang, huwag kang susuko. Tandaan mo, walang mahirap sa taong may pangarap. So ngayon po ay pag-uusapan na po natin, kahapon pinag-usapan natin is yung dropshipping. Ngayon pag-usapan natin, ano nga ba si sitaw? What is sitaw? So sitaw, derived from sea, no? SEA, ibig sabihin po niyan Southeast Asia. Tao is a Chinese word na ang ibig sabihin po niyan is grapevine. So pag pinagsama po natin yan, Southeast Asia, grapevine. So Sitaw is an online cross-border e-commerce platform. Sitaw Philippines was established on October 4, 2022 as a rookie cross-border e-commerce platform. Sitaw has been favored by users since its establishment. Sitaw has office in the Philippines, Singapore, and Hong Kong, effectively integrating global highly quality resources to share with you. So makita po natin dito, Sitaw operating in Singapore, Hong Kong, and Philippines. Okay? So doon po sa Singapore, yan po yung headquarters natin at yung pinaka-parent company natin is yung Bricks E-commerce. Yung Bricks E-commerce, hindi lang po si Sitaw yung hawak nila. So pag sinabing e-commerce, halos karamihan ng e-commerce ay parent company nila is yung Bricks na yan. Pero si Sitaw ngayon, he stand alone. Ibig sabihin, nakatayo na siya sa sarili niyang paa, meron na siya sariling website at gaya nga po na may office po siya sa Philippines na pwede po natin puntahan sa BGC, no po, marami po, may mga affiliates na tayo na pumunta diyan. At nag-ano na po tayo, no, nagkaroon na tayo ng extension yung office natin dahil nag-hire pa sila ng mga account specialist, no. Ito yung kagandahan po kay Sitaw na meron po tayong mga account specialist na kung saan pag may mga tanong tayo, meron tayong mga concern, technical issue, yan po, no, sila po yung sumasagot, no, kaya nakakatuwa. At syempre, kami bilang partner, no, ako, si Coach Jimro ay naging partner ni Sitaw. Ako yung lumalabas na dedicated customer service nyo. So makikita nyo yan pag ginamit nyo yung aking referral code, makikita nyo yung pangalan ko doon, your dedicated customer service, na kung saan pag may concern kayo, may issue, anumang question, ay pwede nyo po akong kontakin at tawagan. Yung mga gumamit ng aking referral code. Siyempre, doon naman sa mga hindi gumamit ng aking referral code, siyempre, direct kayo doon sa mga referral code na ginamit nyo at sa mga AS ninyo. Pero kung sakali man na hindi naman kayo nasasagot, pwede naman kayo mag-message po sa akin. So marami naman po tayong natutulungan na mga seller na hindi natin affiliate. So dito po sa pre-webinar training, affiliates man kita o hindi kita affiliates, welcome ka po dito, no? Dahil ang purpose po ng pre-webinar training na to ay ma-educate lalo yung mga aspiring sellers na gusto nilang malaman kung ano ba yung sitaw bago po sila magsimula. So napakahalaga po na maintindihan nila yan. At syempre, wag po kayong mahiyang magtanong mamaya dito kung paano yung tumatakbo yung business at yung mga dapat nating gawin, no, bago tayo magsimula. So sabi nga natin, do your own research. Pero sa akin, sa pagre-research ko po nito, nakita ko naman na kung gaano ka-legit po talaga ang ating sitaw at talaga pong dropshipping company siya. Ngayon nga po, pag tinignan po natin yung sa Google, no, yung biggest e-commerce platform in the Philippines ngayon 2024, ay number 5 na po dyan si Sitaw. Una pa rin si Shopee at number 5 po si Sitaw. So ganyan na po. So soon, makita po natin si Sitaw po ay magiging number 1 na rin. Sitaw adapt B2B, no? Business to business, ibig sabihin. O kaya yung isa naman B2C, business to consumer business models to provide you with full range of highly quality outdoor sports products. So yung mga produkto natin ay mga sports product. Kumbaga, sports merchant, no? Kaya malalaki may malalaki tayong mga product, may mga maliliit din. So makita po natin dito doon sa ating sa product warehouse po natin. So Sitaw is committed to solving one-stop free cross-border service solutions such as product selection, operation, logistic, pre-sales, and after-sales for users. So makita po natin dito na kung saan dito po, no, pinoprovide ni Sitaw, no, lahat ng talagang yung naging problema ng mga buyers o mga sellers, no. Dito binigyan niya ng ano, binigyan niya ng way, no, kung paano magiging
hindi magiging maginhawa yung kanilang negosyo at ganun din yung mga pagbili ng ating mga buyers. So, what is Sitaw business model? Ano nga ba yung business model na meron po si Sitaw? Unang-una, Sitaw offers a comprehensive business platform that goes beyond just building an online store and selling product. It provides a range of tools and services to help business owners manage their daily operations such as displaying products, receiving payment, shipping products, managing warehouses, and handling after-sale support. By focusing on sport and outdoor products and offering expertise in this area, Sitaw can help business differentiate themselves from the competitors and stand out in the market. So ito po yung mga dahilan kung bakit si Sitaw ang pipiliin mo. Dahil dito kay Sitaw, no, binigay niya na po yung lahat, no? Yung online store, no, hindi mo na kailangan bumili ng product upfront, no? Hindi mo kailangan ng malaking kapital, no? Kagaya ng mga traditional na dropshipping, hindi mo kailangan magkaroon ng inventory o magkaroon ng warehouse at ganun din sa packaging. Hindi mo na rin kailangan mag-deliver, no? Dahil sisitaw na po yung bahala diyan. Pre-provide niya yan. Even customer service, hindi na rin ikaw ang sasagot niyan kung sakaling may problema doon sa produkto na in-order ng customer. Sisitaw na po ang may sagot niyan dahil meron na po siyang customer service na inihanda po yan. So ang dami nating account specialist. Sa bawat seller ni Sitaw, meron tayong mga account specialist. So with Sitaw, people can have their own unique outdoor sports store, free advertising and online traffic, a warehouse that doesn't require inventory, transportation that doesn't need to be managed, and convenient payment tools. By leveraging these resources and tools, business can save time and money while growing their customer base and expanding their reach. Okay? So napakaganda po ng Sitaw kung bakit ito yung pinili ko sa dami-dami ng dropshipper, no? Ito po yung pinili ko dahil dito po, no, conveniente ka, no? Sa mga iba pong dropshipper na kung saan mga sinubukan ko na po na talagang ikaw po yung ikaw talaga yung mag-a-advertise, no? Ikaw talaga yung magsi-ship ng product nila, yung iba. Then ikaw yung gagastos sa ads, no? So ganyan po, no, at meron pa na talagang investment na maglalabas ka talaga ng pera, tapos may mga packages sila. Although marami namang produkto na ibibigay sila, kaso lang yung iba nationwide lang. Hindi siya worldwide. Hindi kagaya ni Sitaw na hindi lang siya sa Pilipinas kundi sa buong bansa, no? Southeast Asia, tsaka Europe, America, yan yung mga karamihan na customer po natin. So makikita naman po natin yan diyan sa ating mga resibo, no, yung mga umu-order na customer. So dito po kay Sitaw, makita natin yung mga layers niya. So Sitaw Core Products and Store. Sitaw provides comprehensive set of tools and resources to help business owners build and run their online store effectively. This includes templates for the store design, access to our powerful sports product warehouse, payment, processing tools, and various marketing tools to promote their business and attract customer by providing all these essential foundation. Sitaw aims to simplify the process of running an online business and enable business owner to focus on their core competencies and grow their business. So ito yung kagandahan po, no, kay Sitaw dahil si Sitaw po ay meron po siyang mga cooperative partners. At yung cooperative partners na ito, kasama na po dito yung mga bangko, no, tulad ng BDO, no? Nakataya po tayo diyan, yung Union Bank at iba't iba pang bangko. And siyempre kasama diyan yung sikat natin na e-wallet, yung GCash, no? Na kung saan diyan pwede tayong mag-recharge ngayon, yung PayMaya, 'di ba? At yung Visa card, no, Mastercard, then at sa mga logistic naman, nandiyan yung JNT, Flash Express, To-Go Travel, no? Yan po yung mga partners po ni Sitaw. At siyempre yung ang matindi diyan, yung partners natin at third party tayo, no, ng mga supplier and manufacturer. So diyan ang gagaling yung mga produkto na inaangkat po natin. O yan yung in-order ng customer at diyan tayo bumibili sa mga direct supplier na yan. Kaya kung saan
yung produkto natin ay talagang mababa, no? Pagdating sa ibang bansa, mababa at quality, no? Nasubukan naman natin 'yan, 'di ba? Ang dami nang umorder sa atin dito. Yung natanggap niyo yung inyong produkto, talagang yung iba talagang satisfy naman na talagang nakita nila na sabi ang ganda ng product ni Sitaw. So, hindi naman po yan lahat product ni Sitaw ha. Kasi po may mga suppliers po tayo na kung saan depende po yan kung ano yung order mo. So may mga product si Sitaw, may mga hindi naman product si Sitaw na kung saan galing po sa mga iba't ibang suppliers. Kaya makikita po natin yan kung saan yung kung ano yung order mo doon ibabato yung binayad po natin para ma-deliver po sa atin yung ating yung mga order ng customer. Doon naman sa sasabihin natin mga issue minsan butas yung damit o kaya may ganito, may ganyan. Ayan po ay hindi naman kasalanan ni Sitaw. Yan po ay sa logistic na. No, kaya nga meron po tayong 3 days after sale na kung saan i-confirm yan at pwedeng maibalik yan o maibalik yan at ma-refund yung pera. Pero hindi na natin sagot yan kasi si Sitaw na po bahala dyan. No? Hindi na tayo. Pero kung sakaling tayo yung o-order at may mga ganong mga pangyayari, hindi naman po naiwasan yan. Wala naman pong perfect na dropshipping. Lahat po ng dropshipping o mga online store ay may nangyayari po talaga yan. Pero meron naman po silang mga ginagawang paraan dyan na maibabalik o mapapalitan yung ating mga products. Okay? Then second, Sitaw additional free services. So makita po natin Sitaw provides free advertising and online traffic to help each store achieve sale, which is significant advantage for independent business owners who may struggle to attract customers on their own. By choosing Sitaw platform and services, these business owners can gain greater visibility and generate more revenue. Ito yung nakakatuwa, no? Na kung saan sabi ng iba seller, nako hindi ako magaling magbenta, mahiyain ako. No, hindi nga ako marunong mag-post sa Facebook, no? Pero wag mo nang alalahanin 'yan kung nandiyan ka, no? Bilang seller, bago ka rito, no, hindi ka pa nagsisimula, wag mo nang alalahanin din. Hindi ka mag-a-advertise dito. Hindi ikaw yung magpo-promote ng mga produkto mo. Sino gagawa niyan? Si Sitaw po. Gamit yung artificial intelligence marketing at syempre, no, ayan yung kanyang ano no, yung marketing strategy. No po, ayan yung marketing strategy ni Sitaw na kung saan yung social media no na pinasok niya na nagke-create po tayo ng traffic diyan. Kung mapapansin niyo yung PPC, yung pay per clip no, na kung saan sa bawat clip o panonood mo ng video, meron po diyan lumalabas ng mga advertisement. No po? At nandiyan yung mga makikita natin, hindi natin alam kung product na yan ni Sitaw o ayan na po yung mga produkto natin na nasa store natin na ipopromote diyan. So ganyan po no, nakita naman natin yung lawak ng social media na kung saan maraming e-commerce platform nung nag-pandemic no, kaya nga si Sitaw founded yan 2020 pa. Si Sitaw po 2020 pa po ano na siya, nagsisimula na. Pero sa Pilipinas po kasi, nagsimula siya nung October 24, 2022. Pero 2020, ano na po, may Sitaw na po, no? Bali, magpo 4 years, 3 years na po siya, magpo 4 years na po siya this year. At sa Philippines naman, magto 2 years na po siya sa October. So, antabayanan po natin yung anniversary po natin yan. So, nakita din po natin, no? Doon sa mga video pinanood natin kanina na sa mga nakaraan, na-awardan si Sitaw as yung sa sa e-commerce na po na-awardan na po siya. So yan. So yan po yung hatid po ni Sitaw kung bakit si Sitaw po yung pipiliin ko. Bakit hindi na ako kailangan mag mag-market nito. No, hindi na ako kailangan mag-inventory. Hindi na ako kailangan uh, magkaroon ng warehouse, no? So, ganun din sa mga hindi ko na kailangan magkaroon ng physical store kasi dito kay Sitaw online po yung ginagamit po natin. Kaya napaka-conveniente niya kahit nasaan kang lugar, no, nagbabakasyon ka man. Tsaka hindi siya hassle, 'di ba? Tayo mga OFW, lalo yung mga busy diyan, talagang nagagawa mo kasi walang isang minuto no pag nag-process ka ng order. So kailangan lang talaga aaralin. No, dito kay Sitaw, hindi po siya passive income na wala kang gagawin, no? Hindi siya passive income na kikita ka dito kahit wala kang gagawin. Hindi po. No, dito may gagawin ka po. No, tayo po magpa-process ng mga order ng customer. Napakaganda nung ginawa ni Sitaw, yung tinatawag na law of leveraging. Imbes na siya
yung magpa-process ng lahat ng yon, ang ginawa niya, kumuha siya ng mga seller na kung saan tayo yung magpa-process, no, gamit yung ating kapital. Kaya si Sitaw hindi po investment, hindi po siya investment kasi wala tayong ini-invest kay Sitaw. Yung ginagawa po natin dito is nagkakapital po tayo na kung saan tayo po yung bumibili ng produkto doon sa mga in-order ng customer. Ang kagandahan po diyan, yung security natin na mababalik yung pera natin dahil bayad na yan na bayad na po yan ni customer, no? At ayan po ay sigurado yung security ng seller at security din ng customer. So mamaya mas maipapaliwanag pa natin yan. Then layer 3, jointly operated by trusted partners. So ito yung sinasabi natin, Sitaw carefully select partners for supplier, warehouses, logistic, and payment providers to help business owners by providing them with cost-effective and secure solution. By sourcing product directly from factories and using cheap and safe logistic method, Sitaw can offer affordable prices and fast delivery to customer. And by partnering with trusted payment providers, Sitaw ensure payment security for both buyers and sellers. All of these services help business owners focus on running their stores and selling their product without worrying about logistics and payment issue. So yan po yung ganda na hinahatid po sa atin ng Sitaw. Nasabi nga natin, meron siyang mga trusted partners na kung saan niya yung mga direct suppliers natin, factories, manufacturers, no? At nakukuha niya ng mas mababa, cheap, mura, no? Na sinasabi nga natin presyong divisoria. Kaya nga po, hindi tayo magtataka kung bakit maraming customer at orders na pumapasok sa atin. Unang-una dahil global tayo, no? Hindi lang tayo sa Pilipinas kundi sa buong mundo, no? Na nakikater po natin Southeast Asia, Singapore, Europe, America and other countries. No, yan po yung nasasakop natin. At ang kagandahan diyan, no, pagdating sa ibang bansa, murang-mura yung product natin at quality pa, no? Kaya makikita po natin na talagang maraming orders po ang customer, no? Kaya nga po kailangan ni Sitaw ng maraming sellers. Ang nakakatuwa dito, natutulungan na tayo ni Sitaw magnegosyo at kumita. At the same time, natutulungan din natin siya para mapalakas pa yung kanyang business. Kaya nga lagi natin sinasabi dito, yung success ni Sitaw, success nating lahat. Kaya dapat magtulong-tulungan po tayo mga sellers. Huwag po tayong magsiraan, huwag po tayong maghilaan pababa, lagi tayong maghilaan pataas. Huwag na tayong maging utak talangka, no? Na kung saan suportahan natin yung bawat isa para maging matagumpay po tayo sa pagninegosyo. Then, pang-apat po is professional team to support your operation. So napakahalaga po nito, no? Sitaw has its own customer service team trained to handle all kinds of after-sales service to ensure customer satisfaction. This includes addressing issues with product quality, shipping, and returns. By having a dedicated team to handle this task, business owners can focus on other aspects of their business and not have to worry about customer service. So hindi po natin naiiwasan, gaya ng sabi ko kanina, na may mga damage yung minsan na di-deliver. Pero ang kagandahan dito, hindi na ikaw yung mamomroblema niyan. Si Sitaw na po ang bahala diyan. Kasi bakit? Meron siyang professional team to support the operation. No, hindi ka na sela na sasabihin mo, paano yan pag binalik ng customer? Paano yan pag kinancel ng customer? Hindi mo na problema yan. Si Sitaw na bahala diyan. So may mga nangyari po yan dito, yung na-cancel, no? Tapos ano yung nangyari? Na-refund po. No, ang bilis po, nare-refund pa agad yan ni Sitaw, no? Ibabalik agad sa iyong pera mo diyan. Kunyari yan ay nabonohan mo, ibabalik niya po sa iyo. Walang labis, walang kulang. Yan po yung kagandahan po rito. So hindi po yan nagtatagal. Okay? At syempre, sa tulong ng team na ito na support doon sa mga kung may mga problema, issue sa mga product na di-deliver, sila na po bahala. At ikaw seller, hindi mo na po problemahin yan. Basta ikaw nakatuto ka lang doon sa mga order ng customer na kailangan ma-deliver po yan. Okay, kung halimbawa man, no, sasabihin natin kasi not enough fund, no? Not enough fund, maraming orders, hindi ko kaya lahat 'yan i-cater o lahat 'yan i-pick up. Don't you worry, no? Wag po kayong mag-alala. Kasi dito po hindi mo kailangan i-pick up lahat ng orders kung kulang na yung pondo mo. Kung ang kapital mo ay limitado, hindi mo kailangan ano mangyayari, sir, pag di ko na pick up. Pag hindi mo yan na pick up,
pagdating ng 8 to 10 days, sisitaw na pong bahala yan. Paano yung customer kung magreklamo? Huwag mo nang problemahin yan. Sisitaw na rin ang sagot niyan. Bahala na siya makipag-usap sa mga customer kasi meron nga tayong professional team to support your operation. Ibig sabihin, hindi mo na sasagutin sila, sisitaw na po ang bahala diyan. Meron na po siyang naka-assign na mga sasagot sa mga ganyan. Okay po? At ayun lang, pag hindi mo siya na-pick up, 8 to 10 days ay sisitaw na po magpi-pick up niya kasi inaalagaan din sitaw yung ano mo, yung store mo. Siyempre dahil sa iyong bumili, inaalagaan din niya 'yan. At tinitingnan niya, tinitingnan niya rin na hindi ka masira sa customer. Kaya ganun yung ginagawa ni Sitaw. Kaya dito po, no, dumadagsa dumadagsa yung order mo pero hindi mo naman kailangan i-pick up lahat kasi nga depende yan sa kapital na meron ka. Mas maganda kung malaking kapital mo, ma-pick up mo lahat yun, mas malaki yung pwede mong kitain. Yan naman yung business natin eh, no? Dito po sa Sitaw walang magic, no? Hindi po dito yung too good to be true na maglalagay ka ng ganito, kikita ng ganito kalaki. Hindi po. Dito po proseso kasi po business po talaga siya at meron siyang produkto. At dito po no, at sinasabi, paano diyan ba sir, kikita ka kahit hindi ka nag-i-invite? Yes. Pwede kang kikita although may program si Sitaw na affiliates program, no, yung affiliates program natin na pwede kang kumita sa mga seller na dadalin mo kay Sitaw o kaya doon mayroon tayong partnership program pero dito, optional po yan. Kung gusto mo mag-join doon, mag-join ka. At wala pong idadagdag na kapital dyan. No? Hindi tayo magkakapital dyan pag nag-join ka dyan. Karagdagan lang po yan na binigay ni Sitaw sa atin para magkaroon tayo ng extra. Sa mga gusto na lumaki pa yung income nila. Pero dito po no, maraming seller diyan na wala namang invites no, wala naman silang seller pero makita po natin na kumikita sila ng malaki, di ba? Meron diyan wala pang isang buwan, 100,000 na kinikita. Di ba? Bakit? Malaki yung kapital. Paano naman sir, wala akong kapital na ganun kalaki. Huwag kang mag-alala. Dito po may goal setting tayo. So mamaya papakita ko sa inyo yung goal setting natin mula doon sa maliit na kapital mo. Dito nga pwede kang magsimula ng 500 eh. 'Di ba? So siyempre lang, mayroong strategy. Hindi sabi ko, yung 500 ko ba sir, magiging 1 million agad yan? Hindi po ganoon. Wala pong ganyan. No? At yung 1,000 ko ba sir, magiging 50,000 agad yan? Hindi po ganoon. So meron po tayo ditong mayroon tayong policy, may strategy tayong sinusunod para na sa ganun yung pera mo mapalaki. Pero kung tatanong mo kung pwede kang magsimula ng ganyang amount, pwede po. At siyempre ang gagawin mo lang yan, magpalaki. Ako nga po nagsimula 700 eh. Pakikita ko po sa inyo kung paano ko po napalaki at kumita ako ng kalahating milyon megit sa halagang 700. 'Di ba? Pero siyempre hindi magic yan ha. Pakikita ko lang sa inyo yung step by step na kung paano ko ginawa. So mamaya makikita nyo naman sa dashboard po natin. Okay? So papakita ko lang mamaya yan. So how does e-commerce dropshipping work in Sitaw? Paano nga ba tumatakbo ang dropshipping na ito kay Sitaw? So ganito lang po yan. In Sitaw e-commerce dropshipping business model, you don't have to keep any inventory and you can sell product from Sitaw warehouse directly to your customer. When a customer place an order on your online store, you simply forward the order to Sitaw and Sitaw takes care of the rest, including storing the product, packaging it, and shipping it directly to your customer. This allows you to focus on growing your business without worrying about the logistic and product handling shipping. So ganito po yan. Halimbawa, meron po kayong naka-register ka na. Nag-register ka kay Sitaw, then na-approve na yung store mo. Once na na-approve, pumili ka na ng products. Nakapili ka na ng products. Minarket na yan ni Sitaw. Maximum 24 hours. May papasok na sa yung mga orders, no? Kasi na-market na ng Sitaw yan. Pag may pumasok na sa yung orders, no, yan po ay bayad na ni customer. No? Pag yan po ay pumasok sa iyo, binayaran na ni customer. Halimbawa, pumili ka ng products. Meron po tayong profit margin na 7%, 8%, 10%, 12%. Yan po yung profit margin na binigay ni Sitaw para maging walang magbababa o magtataas ng presyo. So fair yan na binigay ni Sitaw. So depende yan sa kapital mo pa rin. Halimbawa, 7% yung pinili mo. So 7%, ang presyo ng damit is 214.
So dahil may 7% ka dyan, yung 14 pesos sa'yo yan. Yan yung naka-display sa'yo, 214. Okay? So ngayon, binili ni customer yan. Binili ni customer, binayaran niya yung 214. Yan po ay hindi kagad mapupunta sa seller. At gandi rin kagad yan mapupunta kay seller. I-hold muna yan ni Sitaw. I-hold niya yan kasi bakit? Bakit yun? Inabonohan na pala. Bakit? Binayaran na pala. Bayad na. Ba't ko pa aabonohan? Yan po yung safety ng customer. Kasi bago yan ma-release sa'yo, kailangan yan ma-deliver muna sa customer. Anong gagawin mo? Seller ka. Ba't ko abonohan? Binayaran na nga. Aabonohan mo. Kasi bumili sa tindahan mo eh. Ang tanong, meron ka bang produktong hawak? May product ka bang hawak? Wala. O, paano mo ma-deliver sa customer yan? Anong gagawin mo? 'Di ba? Simple lang. Doon sa normal na ano, 'di ba? Pag ikaw yung seller, ang tutuusin niyan, dapat may produkto ka na eh. 'Di ba? Para pag bumili, i-deliver mo. Pero dito hindi. Once na may bumili at na-hold diyan, di-deliver, aabonohan mo ngayon. Paano mo aabonohan? Bibili ka ng produkto na in-order ng customer doon sa direkta po sa warehouse ni Sitaw o kaya sa manufacturer, sa supplier kung saan available yung product na yon. So once na binayaran mo yan, no, from your wallet balance, binayaran mo yan kay Sitaw, so papasok yan ng pricing money. Pag pumasok sa pricing money yan, yung 200 na inabono mo, magiging 240 na yon. Kasama na dun yung profit mo. Then meron po tayong time frame na delivery, 10 to 15 days delivery, then 3 days after sales. So, yung sabihin, ang tagal naman. Siyempre po, depende po yan kung saan layo ng lugar. Kaya yung time frame naman po yan, hindi nangangahulugan na minsan darating naman po yan ng mabilis. 13 days, 14 days, 15 days. Pinakamatagal na dyan. Kaya nagbibigay tayo ng maximum na 20 days. Kasi bakit? Meron pa po kasi tayong 3 days after sale. So once na na-deliver yan, 3 days after sale, bago ibalik sa iyo yung ibigay sa iyo yung pera mo sa inabono mo. Kasama na yung tubo dyan. Kasi bakit? Safety po yan ng buyer. No? Sa atin naman, ang safety net natin dito na may babalik sa atin yung pera, dahil naman dahil doon na inabonohan natin siya, nabayad na po ng customer. Yun yung safety naman natin na mababalik sa atin. Paano sir kung may COD? Yan, for your information, yung mga COD, hindi na po yan binibigay sa atin ni Sitaw. Siya na po ang pumipick up niya. Kaya nga safe na yung ating binibigay. Kaya yung pagpipiliin nyo dyan, yung mga paid na. You know, meron kasi nakalagay dyan, unpaid, tsaka yung unpicked. No, wag niyong piliin yung unpaid. Ibig sabihin nun, hindi pa yung bayad. Baka COD yun. So may papasok, may makikita ka naman dyan paid. Ibig sabihin yan paid, bayad na yan ni customer. Unpicked, hindi mo pa napipick. Ibig sabihin yan, kailangan mo pang bilhin yan doon sa warehouse. Once nabili mo yan, lalabas yung sa unpick is pick. So pakikita ko sa inyo yung mamaya para mas maintindihan niyo po. So ganyan po tumatakbo yung dropshipping. Then, pag once na ayan po inabonohan mo, si Sitaw na po ang bahala niyan, no? Yung manufacturers na kung saan yan produkto na yan ay siya na pong bahalang mag-deliver niyan direkta doon sa customer. At once na-deliver yan, lalabas na sa notification mo, delivered na. At once na-deliver na yan, mag-aantay ka lang ng 3 days, ay papasok na po yung from pricing money to wallet balance mo. So pakikita po natin yan maya-maya lang, okay? Para mas maintindihan po natin. So yan po, diyan po muna tayo nagtatapos, no, para siyempre maintindihan natin. Bukas another topic ulit tayo at another yung journey pa dito kay Sitaw. Kasi pag tinapos natin yan ngayon, ay hindi nyo kagad makukuha ba? Yun nga yung diniscuss ko, baka hindi nyo pa nga ganong nakuha po yan. No? Kaya mamaya po, pwede tayo magkaroon ng clarification, pwede tayo magtanong dito. Okay? Be your own boss, join us now and become a seller. Ito po yung ating Team Jimro, at ito rin yung aking referral code, Coach Jimro. So pwede niyo pong gamitin yung referral code ko doon sa mga wala pang hindi pa nagsisimula, hindi pa nagre-register, o kaya i-message niyo po ako. No, pwede niyo po akong i-message na kung saan lang sa inyo yung aking referral link para hindi na kayo mahirapan. Actually, pwede ka naman kayo doon sa website na pwede naman kayo mag-register. Pero kung halimbawa lang na pwede naman kayo mag-message sa akin, yan, message nyo po ako. No? Jimmy Adilio Gonzales po, para may pasa ko na lang sa inyo yung referral link para hindi na po kayo magkamali. Kasi yung iba po nagkakamali. Pag nagkamali po kayo, hindi nyo naglagay referral code. So,
ibig sabihin hindi po kayo under ng team ko. Eh, ang gagawin nyo, uulitin nyo na naman. Para sigurado, yan po yung aking Facebook, no? Jimmy Adilye Gonzales. Yan, message nyo po ako, no? Yan, message nyo po ako diyan para nang sa ganon ay ah may pasa ko sa inyo referral link. Then pag nag-register kayo, tuloy-tuloy na po. Maghanda lang kayo ng one valid ID. No, kailangan lang natin valid ID. Doon po sa mga nagre-register, wag picture yung ipadala nyo. Yung iba kasi picture yung pinapadala eh. No? Nakalagay naman doon ID photo. Ibig sabihin ID yon, no? Valid ID na kailangan. Wag yung picture kasi mare-refuse yan. Kita niyo yung iba nare-refuse. Pag na-refuse po yon, ang gawin nyo lang po, no, punta kayo doon sa manage profile nyo kasi makakapag-login naman na kayo diyan. Manage profile, then i-download nyo po doon yung valid ID para ano siya ma-approve na. Okay? Hindi po ma-approve yan kapag picture lang yung pinadala nyo. Kailangan yung ID nyo po. Okay? So ngayon, sige, wala pa naman mamaya tayo mag-entertain ng tanong. Ngayon, pakikita ko naman sa inyo yung dashboard. Yung sinasabi po natin kung saan makikita yung product, saan makikita yung notification, kung nasaan na yung order ng customer. Tapos, paano tayo magre-recharge, no? Paano ba magre-recharge? Yan, pakikita po natin para yung mga naririto. So, at ano lang po, no? Pakinggan lang po natin, lalo na po dyan yung hindi pa nagsisimula kung paano tumatakbo yung business po natin para alam po natin. No po. Andali lang ha. Share ko lang. Yan, welcome po sa ating 145 participants. So hanggang mamaya may papasok pa. Yung iba kasi minsan nalilate. Okay? Sige, share lang natin. Okay. So ito po yung ating dashboard. Pakita natin. Yan, ito po yung ating dashboard. Ano? So makita natin dito. Yan yung total sales, total profit na natin. Yan, nasa 37.70 yung aking yung ating processing rate. So mahaba-haba pa yung hahabulin ko. Pero kayang-kaya yan. Dito po natin makikita yung products. Sa mga magre-register o magpipili po ng mga products, no, i-click nyo lang po itong products. Kahit nasa cellphone ka, yung apps natin, yung Sitaw apps natin, products lang po yung hahanapin nyo. Once na nakita mo yung products, i-click mo po yan. So, dito po ito yung product warehouse, no? Wag niyo i-click tong add new product ha. Itong add new product pag may sarili kang product. Kung wala ka naman sariling product pa, wag mong i-click to. Itong product warehouse. Itong product warehouse, i-click mo lang 'yan. Tapos itong profit rate, 'di ba? Merong profit rate diyan. I-click mo lang yung 7%, no? Sa 7% lang tayo muna. Minimum kasi natin dito is 10 products. Piliin muna natin 7%. Huwag po kayo munang magpipili ng 8%, 10%, 12%, no? Magmamadali kayo sa kita, baka hindi nyo pa naiintindihan yung negosyo, ma-overwhelm kayo o ma-stress kayo, no? Sa pasok ng order. Sasabihin nyo, ito lang yung kapital ko. Ang kapital ko 5,000 tapos yung order sa akin may 10,000, may 11,000 mali naman kasi pinili mong may bracket po kasi tayo, no? Mamaya ituturo ko 'yan. Yung bracket po natin doon sa profit margin, okay? So pag clinic mo yung filter, lalabas na po diyan lahat ng 7%. Okay? So yan 7% po lahat 'yan. So 10 lang yung pipiliin mo. Halimbawa, pumili ka, 'di ba? Yan, pumili ka na. Halimbawa lang nakasampu na ako, no? Bago ka umalis diyan, i-click mo muna tong batch publish. Itong batch publish na to, kailangan ma-publish po kasi siya o ma-save siya. Okay? Yan, once na na-publish na siya, balik ka lang uli sa products, no? Para ma-refresh, tas ito na. So makikita nyo, ito na yung aking pinili. So meron akong isang naka-hide dyan, no? Yung aking 56,000. So pabalik na yan. So pakikita natin pag once na bumalik na po yan. No? So yan, ito yung ating mga products. Okay? So yan, nakapili ka na ng products ngayon. So sabi ko kanina, after 24 hours, no, after 24 hours, yung produkto mo
makikita mo na yan. O may mga o-order na sa'yo. Minsan lumalagpas, no, maximum 24 hours. Yung sa mga nagsimula dyan na wala pang dumadating na products, no, antay lang nyo po. No? Baka wala pang bumibili sa tindahan nyo. Antayin nyo, may bibili at may bibili po dyan. Okay? Antayin nyo lang po, mamaya po. Pag may pumasok dyan, dagsain kayo, magreklamo naman kayo na ang daming orders na pumasok, di ba? So, antabayanan lang po ninyo. I-click nyo lang po itong orders. So kagaya sa akin ngayon po ano no, April 22. So ito yung mga pumasok na order sa akin April 22. Bilangin nga natin no, ilang pumasok sa akin. Ngayong April 22, dami ata ah. Ano, yan. 14. 14 yung pumasok na order sa akin. So mamaya pipick upin ko yan. No, pipick upin ko yan dahil bumabalik naman yung pera natin. Mamaya pakita ko sa inyo. So yan na po. Halimbawa yan. Ito na po yung mga order. So makikita nyo dito paid. Ibig sabihin yan, bayad na yan ng customer. So gagawin mo na lang, ipipick mo na lang. Okay? So pag pinik mo yan, halimbawa, ito sige, magpipick tayo. Pero yung pagpipick natin, gagawa, iano ko siya. Ipipick, ganito gagawin muna natin. I-record ko muna siya. I-record ko din siya dun sa aking, sa aking tracker. Para makita nyo po yung kagandahan din yung ginagawa natin. Itong tracker na to, no, sa team lang natin meron ito, sa iba wala. No, tayo lang may tracker na ganito. Yung iba naman, kaya nagkaroon sila ng tracker, yan yung bigay din ni Prof. Vincent. No, binigay ni Prof. Vincent, tapos binago-bago na lang din nila. Okay? So, yan. Ito yung ating punta muna tayo dito. Okay. Ito, no? Magpipick tayo. Halimbawa, uunahin ko muna yung halagang 200. Kasi dito po, bakit 200 yung uunahin ko? 'Di ba meron tayong evaluation? Ayan po yung sinasabi nating quota. Dito po halimbawa may pumasok sa yung orders na 10 orders may pumasok sa iyo. Pinick up mo yung 5, so yung 10 na yon, ano yun 100%, 'di ba? 10 pumasok order, 100% yon. Pinick up mo yung 5, magkakaroon ka sa processing rate mo ng 50% kasi may natira pang 5. Pero pag pinick up mo yung 10, magiging 100% yon, 'di ba? Let's say halimbawa yung na-pick up mo na yung 10, 100%. Then, maya-maya o kinabukasan may pumasok uling 5. So, yung 100% mo, magiging 75% na lang yun. Bakit? Kasi may pumasok na 5 eh. Tama ba? So, mababawasan po siya. Kaya nakadepende po siya doon sa processing mo. So, tulad ngayon, di ba? Tingnan muna natin itong dashboard natin. Yan. Makikita nyo dito, 37.70% yan. Ito yung aking total order this month, 939. Ito naman yung order transit ko. Ibig sabihin, ito yung na-pick up ko. Ito naman yung naging successful orders ko na. No? 100. Yan po yung naging successful order. Kaya pag kukompute po niyan, ang gagawin mo lang, total orders in transit plus 100 successful orders, divide 939 times 100. Okay, ganyan lang po yung computation niyan. Para makita mo to na 37.70. Ngayon, pipick up ngayon tayo ng orders. So pipiliin natin yung muna yung 200, no? Bago natin piliin yung mataas. So 200 muna para tingnan muna pala natin yung wallet, magkano na ba yung bumalik sa akin. So meron bumalik po sa akin 3,779. So ito na po yung bumalik sa akin at ito yung na ngayong aking freezing money na inaantay ko pang babalik sa akin is 135,975. So ngayon pag pinick up ko yan, itong 379 papasok dito. So magiging ano siya? 39,000 o ano 140,000 na ata. Tingnan natin. Hindi ko naman pipick up muna lahat kasi matatagalan tayo eh. Pag ilan muna yung pipick upin ko, mamaya ako na pick upin yung iba. Gusto ko lang ipakita sa inyo lalo sa mga bago rito kung paano mag-pick up ng orders, okay? So yan po no. Pag nandiyan na po yan, punta ko ulit sa orders. So meron tayong 3,779. Yan po yung bumalik sa atin ngayon. So daily pick up ka para na sa ganun, daily rin bumabalik po sa iyo yung pera mo.
Okay? So yan, sige, hanapin muna natin yung mabababa rito. Na-pick up na natin to. Ayan, 215. Yan, yan muna pick upin natin. 235. So yan muna, dalawa lang para mabilis lang muna kasi baka matagalan tayo eh. Yan. I-click mo lang tong bulk pick up o kaya batch pick up. Pag-click mo niyan, so yan. Gagawin mo naman ito, ire-record kasi natin eh. Okay? Ito yung gamit ng ating tracker. So ire-record natin yan para meron tayong record. Ito yung kagandahan. Kasi sa business dapat may ganito ka. Pag wala ka niyan, mahirap, no? Hindi mo alam. Kaya hindi ako na ano na kung kailan babalik yung pera ko. Alam ko eh. No? Yan, 220. Then ito, 201. So papaliwanag ko sa inyo yan ha. 201. So makikita po natin dito, yan. Ito yung order price, ito yung pick up price. So tingnan nyo ha. Itong pick up price na to, ito yung unit price. Ibig sabihin ng unit price, ayan yung may markup na. Pero ang aabonohan mo dyan, 201, 220. So ito lang yung babayaran mo, 421. At nandito na, 450, may tubo na to. Pero ito lang yung aabonohan mo. Okay? Yung order price na yan. Ay, o tinatawag natin purchasing price din. Okay? So malinaw po yan ha. Ito yung may tubo, yung may unit price, may markup na yan. Ito yung aabonohan lang natin. So 421 pero papasok sa pricing money natin is 450.47. Kasama na po dyan yung profit. Yan. So successful na po siya. Okay? So makikita natin ngayon dito yung pinik natin. Ayan, ito no. Makikita niyo yung pick orders no. Makikita niyo yan, yan yung date no, 2024 April 2022, di ba? Paid na pick na siya. Then paid na ito, dalawa, 'di ba? So paid tapos pick. So ibig sabihin niyan, okay na 'yan. Na-pick mo na 'yan. So saan mo ngayon makikita 'yan? Pwede mo 'yan makita rin dito sa notification na papasok o pwede naman din dito sa iyong wallet balance history. So makikita mo dito nabawasan na 'to, naging 3,358 na lang. Tapos ito naman tingnan niyo, naging 136,425. So pumasok na 'yan. Pag clinic mo po 'yan, yan na po. No, pag clinic mo yung pricing money mo, ito na po 'yon. Ito yung mga lalabas diyan, yung confirm pick up. So tingnan natin. Anong date 'yon? Yung kaninang pinick up po natin. Ito no, nakita natin, ito confirm na siya. Ayan, ito yung pinick up natin ngayon eh. Confirm na. Okay? Na-confirm na siya. Yan yung dalawang pinick up po natin. Okay? So, yan po no. Pwede mo rin siyang tingnan dito sa wallet balance history. Dito sa wallet balance history yan, makita mo rito yung date, yan 22. Ito yung pinick up natin na dalawa. So makikita mo naman dito yung pricing money to wallet balance. Ibig sabihin, ito yung mga bumalik sa akin. Ano tayong date ngayon? 21, no? Kahapon 22. Yan mga bumalik na po sa akin. So mamaya ire-record ko po yan. So ngayon titingin tayo ng isa, no? Kung paano natin yan i-check. Halimbawa ito, pricing money to wallet balance. I-check natin yan. Yan, i-check natin dito. So, ano muna natin to 22, no? Ilagay muna natin yung date diyan. Yan, ayan yung pick up date ha. Huwag kayong malito ha. Ito kasi, itong mga to, ito yung pick up or pick up dates. Ito yung pick up, anong order dates. Ayan, order date to. Ibig sabihin niyan, order date niya is pumasok siya 2022. 2022, April 22. Diba? So, na-pick up mo rin siya ng the same day. Pero minsan kasi, iba yung na-pick up mo yung, halimbawa, ito na-pick up mo, pero ang na-pick up mo siya bukas, halimbawa, 23 na. So, kailangan, ang ire-record mo dito, yung pick up date mo. Kung kailan mo siya pinik, wag yung order date. Kung kailan mo siya pinik. So, nagkataon nito, parehas siya ng date. So, kaya 22 rin. Ito yung pick up date ko. So, lalabas yan dito. Ngayon, kung titingnan naman natin ngayon, yung pumasok sa aking pera. Okay? So pumasok na pera sa akin. So malalaman ito, no? Malalaman natin yung pumasok sa atin. At makikita natin kung ilan days yan. O yan. Ito ngayon yung pumasok sa akin. Ito yung ano, no, 26, 22 yan. So 202 lang, 216 siya. So pumasok na siya.
Na-deliver siya noong April 18. So meron siyang 15 days. So 15 days siya na-deliver. Na-pick up ko siya na-pick up ko siya nung April 3, na-deliver siya nung April 18. Ito 15 days. So ngayon lalagyan lang natin yan ng ganyan para ma-monitor natin. Okay? So yan na po. Ito na po yung aking tinubo. Mayroon akong tinubo na 14.14 at ang yung inabonohan ko 202. So bumalik na po sa akin. Total 216.14. Okay? So yan po yung ganyan po yung pag-monitor nito kung bakit mahalaga yung tracker kasi para magre-record ka. Okay? So talagang mararamdaman mo dito na talagang negosyo mo to. Okay? Napaka-conveniente. Ngayon titingnan naman natin paano naman natin malalaman yung mga na-deliver na. Para mo naman malaman kung nasaan na, so tapos na tayo dito no, sa pricing money kung saan mo makikita. Para naman malaman mo kung nasaan na yung produkto ng customer mo, ano na ba to? On the way na ba to? Pick na ba to? O deliver na? I-click mo lang tong notification bell. No, dyan sa inyong cellphone, wala po yung ganyang bell. Makikita nyo lang dyan yung parang sobre, notification. So, i-click nyo lang po yan. Pag-click mo yan, lalabas na po dyan. So, makikita nyo po dito, no? Yan, on the way. Oh, kaya nga may record ka, titingnan mo yan, i-check mo yan. Pag clinic mo yan, lalabas po yan. Ayan po yung order ng customer. Yan, syempre disclose po yan, no? Dahil hindi natin pwedeng yan yung mga ano ng customer, mga pangalan yan. Okay? So nakikita po natin diyan. Yan, at ito yung ano niya, ito yung mga order, ito yung ano niya, ano yung in-order niya. Okay? So yan yung presyo. Ito yung total order amount. Ito yung pick up amount naman kung magkano yung pinik mo. So yan. Okay? So ganyan po no. Ngayon tingnan natin sa deliver. Halimbawa ito delivered na to. Sa sample lang natin ha. Halimbawa delivered na yan. So ngayon ire-record natin yan sa tracker ko. Ngayon ito delivered na. Makikita mo diyan, malalaman mo diyan kung ilang days siya. O yan, ito delivered na. 'Di ba? 4512. Ayan, 4512. So delivered na siya. So lalagay natin dito is 22. Copy lang muna natin 'to. Then paste mo lang diyan. Then 22 ngayon, no? 22 ba yung date na 'yon? Tingnan nga natin. 4512. 22. Yan. So 22 yan. Minsan titingnan nyo yung date, no? Kasi minsan pag mali kayo na nailagay dyan, o yan, tulad nito. O 22 siya na pick up ko siya ng April 5, na-deliver siya 22, so 17 days. So may mga ganyan, no? O kaya may time frame tayo ng 10 to 15 days. So minsan lumalagpas 17 days, 16 days. Kasi nga po, yung iba, syempre malalayo, no? Yung lugar, depende sa layo. Pero karamihan dyan, no? Makita naman natin, wala ngang 18 days ako ngayon, no? Dati umaabot ng 18 days, ngayon bumibilis na. Dati nga meron 20 days, 23 days na lumalagpas eh. Pero ngayon, no, mapapansin nyo, puro 14, 18, no? Pinakamatagal na yung 17 days. Kaya gumaganda yung sitaw talaga habang tumatagal. Bumibilis din yung kanyang delivery. 'Di ba? So dati, maabot talaga yan. So yan, nakita naman natin dyan. So 17 days yung inabot niya. So okay na po yan. Okay? So na-record na natin yan. No, wag mo lang kakalimutan i-save. Yan. So yan yung no, nakita natin kung saan makikita. Yan makikita mo diyan, no. Wag din kayo magtataka kung halimbawa notification kasi to. Ngayon yung iba nagtataka, sir, bakit isa lang yung pinick up ko? Bakit dalawa yung nandi dito? Okay lang yan, huwag kayong mataranta, no? Kasi yan, halimbawa nag-notify siya, hindi mo sinilip, nag-notify uli, kaya nagdodoble. Pero isa lang 'yun, 'di ba? Kaya nga meron tayong order date order ID, yan yung binabasihan natin. Kaya wag po kayong magugulat, yung iba kasi parang takad-taka no? Ayan po kasi yung notification kung nasaan na yung yung product na order sa iyo ng customer. Okay? So, diyan natin malalaman yung mga order ng customer. So back to tayo dito sa dashboard. So ano pa yung gagawin po natin, no? Natapos na tayo dun sa product, order na. Nakita nyo na kung saan makikita yung kung nasaan na yung order ng customer.
At siyempre, yung sa wallet history, so from pressing money to wallet balance, kung saan makikita. Na po, nakita na rin po natin yan. At ngayon naman, titingnan natin sa shop setting. Dito sa shop setting, dito natin makikita yung tindahan mo. Ito yung aking ah, hindi, nawala ata yung banner ko. Di bale, ida-download ko. Nawala yung banner ko kaya pala wala akong banner. So ito, visit store lang. I-click mo yung visit store. Yan, ito na yung tindahan ko. Nawala lang yung banner ko eh. Ano ko na lang, upload ko na lang uli. Ito yung aking logo. Yan yung aking tindahan. Yan naka-display. Ngayon, pwede ka bang bumili rito? Yes, pwede. Yan, i-click mo lang yan. Iba yung no? Iba yung dashboard siyempre ng buyer. Iba yung dashboard natin kasi tayo seller eh. Pero pwede ka rin bumili diyan. Yan no? Makita mo naman diyan description. Yan, bumili ka, buy mo, buy card. So ganun lang. Ayan yung nagtatanong sa no, mga sizes, sabi na wala daw sizes. Ayan no, may mga sizes so extra small, small, medium, large, XL. So yan nandiyan po. Okay? Yan pwede kayo yan, yan. Yan meron silang 30 days cashback guarantee. O yan no, may promo ang sitaw, di ba? So yan yung makita po natin. Okay? So diyan lang po no, diyan lang tayo pwedeng ibig sabihin para makita mo yung iyong tindahan at siyempre yung mo rin, yung store mo. Okay? Then dito sa manage profile, dito po sa manage profile, yan lagay mo yung picture mo diyan, no? Pwede mo rin dito ilagay yung ID mo diyan, pero dito yung picture mo diyan para kaso lang hindi na siya nagre-reflect sa dito eh. Ay susubukan ko lang uling i-upload yan. Okay. Kasi yan yung mo, payment setting mo, pwede mo na yan para pag nag-withdraw ka, direkta na sa bangko mo. Okay? Yan. So ngayon dito sa balik ulit tayo uh, sa shop setting. Para dito sa mga nagtatanong. Itong logo tsaka banner, antay-antayin nyo lang po, no? Kumbaga parang yung logo at banner po natin, pre-provide ko na rin po yan. Sa store lang po yun, hindi yung banner na pampopromote nyo. Baka yung iba mag-request dyan. Sir, gawa mo nga ako ng may QR code, hindi ko po sagot na yan. No, ito lang po yung sagot ko dyan. Okay? At dito po, sa lahat ng gumamit ng aking referral code, yan, sinasagot, na po natin yan. Bibigyan ko kayo ng auto tracker, Excel tracker, yung lahat lang po ng gumamit ng aking referral codes yan ha. Yung e-books na meron po tayong tips and strategy ni Sitaw at yung logo and banner. Antayin nyo lang po, yung iba na ipasa na po natin yung logo tsaka banner, yung iba on the way na yan. No? Antayin lang po natin. Okay, kasi na nga, dati ako nag-edit, ngayon nag-hire na ako na mag-edit. No, nagbayad na ako para lang magawa yung mga kasi syempre 12 hours yung trabaho natin dito, then meron tayong sinasagot pa natin yung ibang mga tanong, no. Sana maintindihan niyo po ako ha sa mga nagre-request yung sa tracker natin. Hayaan niyo baka mamaya ma-send ko na. Sorry po talaga, pasensya. Sa dami po kasi no nag-i-inquire o nagtatanong no kaya mamaya itatry ko po nang maipadala pati yung tutorial nung paano natin gagawin yung ating auto tracker. Na po. Yan. So, ayan pala, nandiyan pala yung banner ko. Unti-unti lang lumalabas. Okay? So, yan po, no, yung ating drop shipping na negosyo. Okay? So, ganyan po tumatakbo diyan sa mga lang yan, 162 participants na tayo sa mga magsisimula. So mamaya, entertain na natin yung mga tanong, no? Tinapos lang natin yon. Tapos magkakaroon tayo ng goal setting. Yung goal setting natin na kung saan mula doon sa ating no, gagawin natin. May nagpa-goal setting sa atin. Mamaya papakita natin yung paano daw go-goal setting siya ng 100K. So although na goal setting na natin yun, pero nagre-request kasi baka wala siya nung nakaraan. Kasi mag-ano siya ng 100K na goal setting. Diyan tapos may nagpa-goal setting po sa atin ng 600K. So sige, i-goal setting natin. Magsisimula po siya ng 600K. Yung isa pala 300K. So ma'am, kung nandiyan ka, no, yung goal setting natin na 300K. So 100K, 300K, tsaka 600K yung goal setting natin ngayon. So tingnan nyo po yung gagawin po natin. Okay, so sa ngayon, ano ba yung susunod natin?
natapos na tayo doon at ang gagawin naman po natin ngayon ay ano ba? Yan. Sige, sa question and answer muna tayo. Tingnan muna natin dito sa chat sa chat box natin. Hindi ko na muna babaanin dito yung mga bate. Basta blessed evening po sa lahat sa inyo. Yung bumabati rito ng good evening, good afternoon, yan.